Ay, dami kong dapat gawin. Ay nako, i-share ko sa inyo guys. Kanina, galing ako sa farm. I-winok ko si Peanut. Actually, ngayon, nasa labas si Peanut. Ay. Today is my last day off. So, ang daming nangyari. Ngayon, habang i-winobo ko si Peanut sa farm, nakita ko si boss na dito sa milking. And then, sininyasan niya ako. Sabi sa akin, wag kang pupunta dito. Kasi nandun yung aso niya. Yung aso niya is German Shepherd. Parang ganon. And then, yung aso ko nga si Peanut maliit, lagi niya nilulusob. So, sininyasan niya ako. Malayo pa lang. Sabi niya, Ferds, wag kang pupunta dito. Dito si Cooper. So, hindi ako pumunta. Nandun lang ako kina Herbert. Nakatambay ako sa mga guya. So, inantay ko siyang umalis. Ngayon, pagdating ko sa farm, and-explain sa akin ng mga kasama ko, may nagsumbong daw na yung schedule nga namin dito is ganyan. Ito na nga, yan na nga yung nangyari. Kung natatandaan ninyo, 6 months ago, may umalis kami dalawang ibang lahi, which is yung dalawang Meksikano. And then, ito yung mga pangyayari ng time na yon. Nagsumbong sila, hindi namin sure ha, kasi tinawagan daw sila ng Service Canada nung time na yon. Sabi nung kasama namin na may tumawag doon sa dalawang Meksikanong umalis dito sa tapat ko at doon sa baba, na tinawagan sila ng Service Canada. So lahat kami napaisip, bakit sila tatawagan ng Service Canada? So para ngayon nasagot yung mga katanungan namin. Kaya pala si boss na doon kanina, hindi kasi kami nagkausap may nagsumbong daw na yung oras dito is sobra-sobra, wala daw pahinga, ganan-ganan. Nangyari, ang pinagbibintangan ay yung kasama ko ngayon. Pagtingin ko sa cellphone ko, may message si boss. So may pinapupunta uli siyang tao. Sabi niya sa akin, Ferds, asa na uli yung ipapasok mo? Tinanong niya uli ako. So sabi ko, boss, akala ko may nakuha ka ng tao yung galing dito nung nakaraan. Akala ko nga ngayong araw na to mag-i-start, ngayong Monday. Ang sagot niya sa akin, hindi makakapag-start. Can you imagine, nung minsan may galing ng tao dito, akala ko makakapag-start na ngayon, kausap na mismo ni boss. So hindi din tumuloy. So ngayon, 5 na yung natawagan ko. Lahat walang makakapunta. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, kailangan pag ngayon makakapunta. Yung isa, si parang Terdy Senpai, yung YouTube niya, na email sa akin, na sabi niya, na ano to, ang layo in Newfoundland and Labrador. So tinatawagan ko ngayon, hindi ko naman makontak. Ang problema, hindi ko sure na makakapunta right away ngayon yung tao. And kaya hindi ko na rin po kayo ipinupush masyado. Alam niyo po kung bakit? Kaya nahihirapan akong sumagot do sa ibang mga nasa Toronto, nasa Alberta, kung saan saang province. Kasi nga po, ayoko ding mapahiya ako sa inyo. Dahil unang-una, wala pa kaming ready LMIA, i-apply pa lang. And then nabanggit ko nga nung mga nakaraan, na yung mga ibang farm dito, na nakausap po, na nagpapapasok sa akin dito, tinatanong ko yung reason, bakit nasa farm ka na, lilipat ka pa sa amin? Hindi daw sila na-renew, yung LMIA daw nila is refuse. So kung i-apply pa lang yung LMIA namin dito, so hindi ko din masabing approve yung LMIA namin dito. So sabi ko nga, what if halimbawa, sinabihan ko kayo, tinawagan ko kayo, si boss daw kailangan ng tao, ipaprocess daw yung LMIA. Si boss mag-a-apply lang yan ng LMIA, pero hindi natin alam yung isasagot ng immigration kung approve or refuse. So baka ako naman ang mapahiya sa inyo. So tinanong lang niya ako, asa na ulit yung ipapasok mong tao? So may mga tinawagan ako, and-explain ko na to, sabi ko, bro, kailangan ni boss ng tao. Makakapunta ka ba? Kasi ang gusto po ni boss, ito na yung deal ni boss. Dahil nga nung mga nakaraan, puro back out. Ang deal ni boss, ito. Pumunta ka na ngayon, magti-training ka 1 to 2 weeks, bayad yon. Pero, hindi pa ipaprocess yung LMIA mo. Pag natlagpasan mo yon, at saka ka palang ipaprocess yung LMIA mo, at saka, kumbaga, magtuloy-tuloy ka na dito. Kasi nga nung mga nakaraan, puro back out 1 day o 1 week. So hindi tumatagal. So parang gusto muna niyang makita kung tatagal yung tao. Kung talaga magi-stay yung tao. Ngayon, kung hindi tatagal, edi hindi ipaprocess. Ay ang problema yung mga tinawagan ko. May tinawagan ako kaninang Alberta. Sir, baka pwedeng next week magpapaalam pa ako. Tsaka, sir, hindi pwede akong makapunta dyan ng ganun 1 to 2 weeks para mag-training. Kasi ang gusto niya parang itetest yung tao. Parang ika nga subukan muna kita dyan. Pasasahudin ka naman. Kaya yung iba, may working permit pa, may kasalukuyang trabaho pa, gusto lumipat dito, kaya lang hindi daw nila alam kung paano ang gagawin nilang pagpapaalam, kung paano ipapile nilang leave,
na pwede daw yung isa, nakausap ko, pwede daw mag-file ng leave, pero next week pa. So kung next week pa, mag-aantay sa'yo si boss ng 1 week, hindi pa pwede yan. Yung isa 2 weeks pa. So yun po yung reason. So yung mga nakausap ko kanina, sabi ko nga sa kanila, oh, you know the reason why. Ang dami kong tinatawagan, walang matuloy. Kasi nga ang gusto ni boss, ASAP na dito na. Ngayon yung mga malalapit naman na tinawagan ko, hindi din naman kagad makapunta. Yung isa walang sasakyan. So kung ako na naman po maabala, pupuntahan ko pa. So ang dami ko din pong ginagawa. Ay, ang dami ko pang gagawin ngayon. Ang dami ko pang aasikasuhin. May magbabayad pa ako ng insurance, may magluluto pa ako. Ang dami kong gagawin. So, bakit ko po ito ginagawa? Kahit na kung tutuusin, gusto ko na lang pabayaan. Kasi sa dami nga ng kababayan natin dito na hindi na marirenew, pag nakikita ko yung sitwasyon nila at nagmamakaawa, hindi ko mapigilan yung sarili ko na itry mo dito sa amin. Kahit papalo, baka sakali magkaroon ka ng status. Pero sa sitwasyon nga po ng mga nakaraang piraso ko, na nangyari, napahiya ako. Ang totoo niyan, pinabayaan ko na eh. Etong mga kasalukuyang na dito ngayon, na aalis din, na hindi tumagal, hindi na ako nagpasok nito. Hinayaan ko na sila. Kasi nga, ayoko na po makialam. Kasi nga po, sabi nga ng mga kasama ko, magpapasok ka ng tao, ikaw ang maabala, ikaw mag-aasikaso, sa'yo magre-reflect pag hindi tumagal at nag-back out. And then ang ending, ikaw mapapasama. Totoo po yun. Kasi nung minsan, yung iniharap ko kay boss na isang tao dito, binakapan ko pa, sabi ko pa nga kay boss, he is a good man, sabi kong ganon. Alam mo sagot sa akin ni boss, pabiro naman, pero may laman. Ganyan din yung sinabi mo doon sa last na dumating dito eh. Anong nangyari? Di din tumagal. Pero nakangiti naman si boss. Kaya hindi ko po talaga kayo masagutan. Unang-una, ang daming parang pwedeng mangyari kagaya nito ha. Na dito na kayo. Ipaprocess yung LMIA, hindi naman si boss ang mag-a-approve niya kundi immigration. What if halimbawa matulad tayo doon sa mga kababayan natin dito na nasa agriculture din pero na-refuse. Kaya sabi ko, hindi ko malalaman yung sagot dito hanggat walang lumalabas na LMIA dito sa amin. Dahil yung kasama namin na magre-renew ay nag-aantay din ng sagot kung may LMIA. Si boss, mangangako yan ng LMIA, si boss magsasabi yan na kailangan niya ng worker, pero yung approval ng LMIA at ng working permit ay sa immigration po yun manggagaling. Ngayon, kung kailangan nyo po ng trabaho, gusto nyo sumubok dito, ito naman ang problema. Kailangan ko ngayon yung makakapunta ASAP, makakapag-training ng 1 week. Ay kung kayo may current na trabaho, may kasalukuyan kayong trabaho ngayon, so hindi kayo agad-agad makakapunta dito para tumesting nga. Pagtatrabahuhin na kayo ng 1 to 2 weeks. And then pag kinaya ninyo, edi yun, stay na kayo dito sa amin. Naka ipaprocess yung LMIA ninyo. Hello, sir. Hello, bro. Anong balita? Oh. Hindi kasi nung minsan, sabi mo tawagan kita ng Sabado, Linggo. May pasok ako no Sabado. And at the same time, yung Linggo kasi in-expect ko may tao nang magsisimula. Oo, ngayon, ito yung tanong ko, pang-anim na kitang tinawagan, ang dami ko nang tinawagan. Opo. Oo. Lahat wala makakapunta na naman. And sigurado ako ikaw hindi ka din makakapunta. Eh bakit sir yung bago ba hindi na naman matutuloy? Hindi kasi ganito yan eh. Diretsoy na kita, ayoko kasi ng paligoy-ligoy. Lagi ko nga sinasabi, si boss mag-o-offer ng LMIA. Ang problema, may mga ilan ako ditong mga nakausap na even nasa agriculture na expired yung kanilang working permit nung magre-renew, refuse. So I cannot guarantee lalo pat yung LMIA dito sa amin ay ipaprocess pa lang din kung ano magiging resulta. So parang risky situation, makalipat ka lang pero hindi naman kasi si boss ang mag-a-approve niyan eh, immigration pa rin, di ba? Tama? Oo. Tama. Ngayon, yung boss is willing to provide ang LMIA. Ang problema, yung immigration na magdidesisyon nung approval. Okay. Ay ang gusto ni boss, start na kagad. Kasi hindi ko na sabihin yung mga naging issues ngayon, sunod-sunod eh. Actually galing ako sa farm, binigla din na naman niya ako. Dahil di ba sabi ko nga hindi na ako makikialam. Kaya itong mga nakaraan, may pumasok, hindi na ako nakialam doon. And may kausap na siya, nagulat ako hindi tumuloy. Kala ko nga tutuloy na ngayong araw. And then minessage niya ako, agkausap kami, tinawagan niya ako. Sabi niya, papuntahin mo na ngayon. At ang kondisyon niya ganito, papasok na kagad ng 1 to 2 weeks. Tapos kung kakayanin, bago i-process yung LMIA. Kasi nga, yung mga nakaraan, di ba, puro back out.
Apo, sir. Oo. Napapanood ko nga yung vlog. Kaya kung ganun, pupunta ka agad dito at mag-i-start, yun ang tanong ko. Kaya nyo ba? Kasi yung isa, magpapile pa daw ng leave. So hindi agad-agad yun. Mga 1 week pa yun, 2 weeks pa. O bago hindi ka naman kagad. Kagaya ngayon, may trabaho ka, di ba? Hindi ka kagad makakapunta. Yun yung problema. Oo. Hindi kagad makakaalis ang tao. And then, tanong ko lang, sir, paano kung kunwari na-deny yung ano nang mangyayari sa Ang mangyayari nun, out of status ka, kinakailangan mo, kung halimbawa wala ka ng working permit, magre-restoration ka. Yun ang problema, risky nga. Oo. Kasi ang ano ko, sir, ang end of contract ko sa December 2026 pa, matagal pa. Oo, matagal pa, di ba? Kasi pinaghahandaan ko na kasi sana habang, siyempre kami kasi dito, wala na ring renewal ng LMI. Wala nang mataas din yung ano namin. Unemployment rate. Unemployment sa Newfoundland. Low wage pa kami. Oo. Kaya siguradong wala nang renewal ng LMI. Hindi ko na kasi bro mag-guarantee, unlike before. Dito, kada kami mga ngailangan, meron kaming ready na LMIA. Ngayon wala, i-apply pa lang. And may kasama kaming isa na magre-renew, hindi pa naka-apply ng PR, still waiting kung may LMIA ba. Ang inaano ko nga lang is baka mamaya ayokong mapahiya din sa inyo. 'Di ba? Sa kagustuhan kong makatulong sa inyo na makapasok kayo dito, baka mamaya lalo ko pa kayong hinila sa bangin. Iyon nga. 'Di ba? Kasi ang nakikita ko lang, yung iba talagang alanganin na hindi na marirenew. Kumbaga, ikaw kung gusto mo, yung isa 3 months na lang ako sir, 4 months na lang ako sir. Sige, gusto mo sumugal dito, sige sumugal ka. Parang ganun. 'Di ba? Wala na sa pilitan ha. Bahala ka na kung anong maging sitwasyon natin. Kasi hindi ko alam hindi naman tayo immigration Immigration pa rin ang mag-a-approve ng LMIA. Sabagay. Lalo pa ngayon kaliwat kanan yung mga nasa agriculture. Sabi ko paano na-refuse yung mga yon? Exempted ang agriculture, healthcare at construction. Kaya sir, priority. Priority yun. Oo, yung mga nagme-message sa akin, sir, nagulat din po ako na refuse po yung husband ko. Nasa dairy farm po siya. Sabi ko, bakit na-refuse? Low wage po, hindi. Exempted yan Ang dami nagme-message sa akin ng mga refuse. Kaya hanggat hindi lumalabas yung LMIA dito, hindi ko din magagaranti. Oo, kailangan ni boss ng tao, pero yung LMIA, mag-aantay tayo. Yun nga, sir. Sayang kasi dati, sir, kasi ang una ko kasing kontrata dito, parang seasonal lang. 7 months lang yung unang binigay. Ngayon, dahil sa mabigat kasi yung trabaho, landscaping kasi ako, sir, napakabigat ng trabaho namin. Tapos outdoor pa kami. Naghanap ako nung nasa indoor lang. Sa inyo sana, okay sana. Kung noon sana ako, nung nag-endo kasi ako nung December nung last na renew ako, sayang yun sana. Naghanap din kasi ako sa job bank noon ewan ko ba kung hindi ko kayo na-contact o hindi ko na-ibigay yung number ko. Dapat nun, kung natawagin nyo ako, dapat talaga sigurado ako nun May isa-send ako sa'yo bro na isapasahan mo. Ito, balita ko, may mga approved na LMIA ito. Try mo lang mamaya after natin mag-usap. I-send ko sa'yo kung saan ka pwede magpasa Oo. Ngayon kasi bro, ayoko kasing ay paasahin yung mga tao. Baka mamaya, may LMIA, tapos ganito yung kaya sinishare ko sa inyo, baka mamaya sa bandang huli mag-alanganin. Ayun nga po. Oo, late na lang. Masisi, sir. Oo, ako pa masisi. Late na lang din namin nalaman na until now, yung ipinaprocess nilang LMIA, wala pang result. Ang tagal. Kasi nga, di ba, ang bagal ng process ngayon, lahat halos ng application ng bagal. Tumagal nga. Oo. Unlike nung mga nakaraan talaga, pag sinabi kong, may kailangan kami, may ready LMIA, 2 to 3 months, approved na. Ayan, working permit na kagad, ang bilis. Ngayon, kita mo naman, even work permit, as of June 7, 225 days na. Nung nakaraan, 233 days ang working permit. Ang bagal ngayon. Sir, patagal ng patagal. Kaya nga sabi ko, I cannot guarantee you guys. Yung mga gusto magpapasok, kung gusto nyo, sige, bahala kayo. Kaya pang-anim ka ng tinawagan ko, walang makapunta. Kasi pag na-explain ko na sa kanila, ayan na naman. Sayang talaga dati talaga, sir. Kung dati talaga na yung talagang may assurance ba na sigurado na kasi talagang kung sa tulog man lang, sir. Ako kasi kami, di ba, landscaping kami, sir. Tapos pag snow clearing kami ng snow, yung tulog namin, grabe, na parang ganyan din sa inyo. Putol-putol din, Mas malupit pa kasi pag may snow, depende dun sa bagsak ng snow. Kunwari, alas 12 ng madaling araw. Gigising kami ng alas 12 ng madaling araw. Walang fix na gising. Yun ang... Nakadepende dun sa Kaya sabi ko, baka kakayanin ko kung dun sa tulog-tulog lang kaya ko. Pati yung trabaho niya, syempre,
Hindi ko naman sinasabing mas mabigat nyo sa amin, pero nakikita ko lang sa inyo na mas magaan, sir. Kaya sabi ko, mas okay yung sa dairy farm sana. Kaya lang nga ganito. Pero hindi ko pa alam, kasi tatawagan ko din yung consultant na nag-aayos ng LMIA namin dito, kung ano ng update. And then kung mayroong mas maaga-agang update at medyo positive naman yung result, saka na lang kita update ha. Kasi ano wala pa rin. Alam mo ba yung nag-start na dito na pumalit doon sa nag-back out? Naghanap pa rin ng ibang LMIA, kaya alis na rin. Oo. Kumbaga hindi niya maantay yung LMIA dito, nakakita siya ng may reading LMIA, so yun ang greenup niya, kaya alis na rin yun. Kumbaga, tama yung decision niya. Kung saan yung may approve, kung saan yung may ready, yun ang kunahin nyo. Kasi baka mamaya maubos yung panahon mo dito, antay ka ng antay, tapos ang ending, wala pala. Diba? Okay, sana ako dyan, sir, kahit magsabihin mo lang renewal. Di ba nawala nga yung agri-food pilot na pathway muna ngayon? Hindi, lalabas naman uli yan, mga hopefully, mga next year. Pabalik-balik. Okay naman ako sa ganun kahit sabihin mong basta kumbaga sigurado lang yung renewal. Kasi nung kinausap ko naman yung consultant, sabi niya, hindi ma-refuse yan. Sabi ko, paano hindi ma-refuse? Ang dami kong kakilalang agriculture na refuse Pero siya, sabi ko, consultant ka, hindi ka naman immigration officer Ayun, di ba? Tama kayo. Oo. Yung mga consultant kasi, sasabihin lang yan, okay yung pinasa natin, pero it's up to immigration officer pa din. Ayun, sige bro. May gagawin lang ako. Update, tawagan ko. Hindi, at least nakuha ko yung sagot mo na pwede ka na pala kagad mag-resign, punta ka na kagad dito, if ever. Sige. Sige, ingat ka dyan, ingat. Bye. Nag-aantay na si Peanut sa akin dun sa sasakyan. Iniwanan ko na kasi siya dun sa sasakyan. Galit na ako, nagtatatahol na. Ayun. Galit na, nagtatatahol na yung ating anak. Aalis lang kami saglit kasi magre-renew ako ng insurance ko, and at the same time magpapapalit ako ng plaka. Itong plaka ko, gawin kong Ferds TV ang nakalagay dun sa plaka ko. Kasi nakita ko dun sa huwag ka umalas dyan. Huwag ka bumaba. Huwag ka bumaba. Dito po. Nabista ka agad ako. Anak, baka nauuho ka. Nabista ka agad ako ng ha? Saglit anak, magbubukas ng aircon. Baka uhaw na. Uhaw na ata to. Inom. Nauuhaw na nga. Bagong kuha kasi ito sasaling ko pa lang. Parang pang baby mahal na mahal ko to. Nako. Diyos ko. Anak, inom pa. Ayaw mo na? Ayun pa. Bili. So alis lang kami saglit guys kasi magre-renew ako ng insurance, saka bibili din ako ng tubig at saka dun sa kung sino man yung makuha natin. Hindi ko din po, sabi ko nga sa inyo, hindi ko mag-guarantee sa inyo dahil hindi naman tayo immigration officer. Immigration officer pa rin ang mag-a-approve ng LMIA dito. So hanggat walang result yung LMIA naming ini-apply dito, hindi ko po mag-guarantee sa inyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is too risky. Kaya dun sa mga gipit talaga na wala ng status, yung di na marirenew, it's up to you guys. Kasi pag natawagan ko, doon ko pa lang po na-explain. Halos lahat yung comments, sir, ako na lang, madaling sabihin. Pero pag na-explain ko na, doon na nagbabago yung isip. Can you imagine ngayon, ilang oras pa lang, yung mga tinawagan ko lahat walang makakapunta. Parang napapaisip, hindi matuloy. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Abangan nyo yung mga susunod nating episode kung ano yung update doon sa makakakuha nitong trabahong ito. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.